Martes tayo ngayon, ika-4 ng buwan ng Agosto 2026. Sa ulo ng ating mga balita, Alex Yala, gumawa ng kasaysayan, pinakabatang WTA title holder. At una po ito para ho sa kanya, para po sa isang Pilipino. Office of the Vice President, confidential funds kulang sa dokumento, 125 billion pesos, walang opisyal na resibo. 15 kahon ang may ebidensya sa confidential funds ng OVP inilatag ng prosekusyon sa impeachment trial. Init na ombudsman na gawing state witness si dating Public Works Secretary Bunoan, ibinasura naman ng Sandigan Bayan. Bagyong Luis humina bilang LPA, malalakas na pagulan. Asahan sa ilang bahagi ng bansa, partikular na sa Luzon. Habagat inaasahang lalakas na laman sa Typhoon Dolphin na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Kumusta na ho mga Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao at saan man panig ng mundo? Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Yan po naman ang mga DCRH News FM. Sa detalye ng ating mga balita, humina na ang Bagyong Luis bilang low pressure area o sama ng panahon habang nasa vicinity pa rin ng Piña Blanca, Cagayan. Patuloy na kumikilos ang sama ng panahon pahilagang kanluran sa bilis na 10 km bawat oras. Dahil dito sinabi ng Pag-asa, inalis na ang tropical cyclone wind signal sa alimang bahagi ng bansa. Ganyan asahan pa rin ang malalakas na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular na sa mga lalawigan ng La Union, Pangasinan, Benguet, Tarlac, Zambales at Bataan. Kasama rin sa uulanin ng Ilocos Sur, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Bulacan, Pampanga, Metro Manila, Cavite at Batangas. Nagbabala ang Pag-asa ng posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa, partikular na sa mga urbanized areas, mga bababang lugar at mga komunidad malapit sa mga ilog. Asahan din ang paglakas ng southwest monsoon na habagat dahil sa Typhoon Dolphin na nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang Typhoon Dolphin sa layong 2,735 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin umabot ng 155 km bawat oras at pagbugsong umabot ng 100 at 70 km bawat oras. Ayon sa Pag-asang weather specialist na si Charmaine Barilla, maaari itong pumasok sa PAR sa susunod na araw, ngunit malit ang tsansang maglandfall sa bansa. Sinabi ni Barilla na kung pumasok man ang PAR ang Typhoon Dolphin, wala itong magiging epekto sa anumang panig ng bansa. Yan man palalakasin itong habagat na siyang magdudulot ng malalakas na tuloy-tuloy na mga pagulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Ayon kay Barilla, posibleng magpatuloy ang epekto ng habagat, hindi lamang sa linggong ito kundi maging sa susunod na linggo. Kabilang sa mga lugar na inaasahang makararanas sa mga pagulan na pinalakas ng habagat, ang lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Antique. Magandang umaga, Pilipinas! Kanselado ang pasok sa ilang lugar sa bansa ngayong Martes, August 4, bunsod ang epekto ng low pressure area at pinalakas na habagat. Kabilang sa mga nagsuspende ng klase all levels sa Benguet, sa mga lungsod ng Baguio at sa bayan ng Tublay. Sa Pangasinan naman, walang pasok ang buong lalawigan. Sa La Union, San Fernando City, sa Isabela, ang mga bayan ng Alicia, Benito Saliben, Echage, San Agustin, Tumawini. Sa Nueva Vizcaya, ang Dupax del Norte at Santa Fe. Ganon din ang buong lalawigan ng Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Bulacan, ang mga bayan ng Kalumpit at Pulilan. Preschool to high school naman sa Nueva Vizcaya, Aritao, sa Bulacan, San Ildefonso. Yan ho ang mga nagsuspende ng pasok ngayong araw na ito. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 11 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. Mga mamis, po pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa?
All you need is pride. Ba't mapahirapan ang South kung sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away Formula, tanggal ang matitindi Manchabi Sunten sa chocolate, mud, and sebum ng cotton. Gawa po ito ng ACS. At kung ang ACS ay merong pride, ang Pilipinas ay proud na proud naman kay Alex Iyala. Itinanghal na kampiyon sa 2026 Mubadala DC Open Finals ang Pinay tennis sensation na si Alex Iyala, 21 years old. Pinalo ni Iyala ang pambato ng Amerika na si Jessica Pegula sa scores na 6-4, 4-6 at 0-6. Hindi na pinaporma doon sa third set. Magugunitang na mayagpag si Pegula kahapon sa first set ng laro na may score na 6-4, habang lamang naman si Iyala sa second set kahapon sa score na 1-2 bago suspindihin ang game dahil naman sa matinding pagulan. Ngayong araw pinagpatuloy ang second at third set kung saan hindi na nakaporma si Jessica kay Iyala. Isinagawa ang Mubadala Open o DC Open Championship game sa William H.G. Tennis Center sa Washington. O yan ang talagang patunay na tinalo ng Pilipinas ang Amerika. Di ba? Tinalo ng Pilipinas ang Amerika. Paigli natin, tinalo ng Pilipinas ang Amerika. Oy, at congratulations dyan sa Jollibee ha. Kala nyo si Alex Iyala lang ang namamayagpag. Patuloy pong pagpapalawak ng Jollibee Foods Corporation sa North America matapos magbukas ang panibagong branch ng Jollibee sa downtown San Francisco, California. Binuksan ang bagong tindahan itong July 31 sa 934 Market Street malapit sa Powell Street BART Station. Ang bahagi ito ng pagpapalakas ng Jollibee sa kanilang flagship brand na isa sa pinakamalaking pamilihan ngayon sa Estados Unidos. Kasunod dito, nakatagdaring magbukas ang bagong Jollibee stores sa Oxnard, Elk Grove at Roseville sa California. Sa kasalukuyan, mahigit ng 100 ang Jollibee stores na matatagpuan sa Estados Unidos at sa Canada. Mukhang doon yata magbublo at si Jojo na. Oo, sa Jollibee. Good morning, Joy John. Alam kong tuwang-tuwa ka at proud na proud ka sa panalo ni Alex Iyala. Joy John? Ay, wala si Joy John. Angel, mga kababayan. Ayan. Magandang umaga, Kuya Angel, mga kababayan. Masaya po at nagbubuni ngayon ang mga Pilipino, mga tagahanga ni Alex Iyala sa buong mundo, lalo na dito po sa amin sa Washington, D.C. Nasungkit po kasi ng 21 taong gulang na si Alex ang kanyang kauna-unahang Women's Tennis Association's o WTA Tour Singles title. Siya ang kauna-unahang Pinoy na nakakamit po ng ganitong antas ng tagumpay sa kasaysayan po ng WTA. Tinalo niya ang top-tier American tennis star at number 3 world tennis champion na si Jessica Pegula. Tama ka, natalo ng Pilipinang Amerika. Isang malaking upset at kahangahangang tagumpay ito dahil sa si Pegula po ay may home court advantage at isa sa mga pinakamataas na rank na manlalaro sa buong mundo. Naganap ang makasaysayang panalo na ito dito po sa Mubadala DC Open sa Washington DC at pinatunayan ni Alex ang kanyang tatagan matapos harapin ang mabibigat na kalaban at ilang weather delays sa buong torneo. Lalo-lalo na kahapon, nadili po ang laban. Bago huminto kahapon ang laban, lamang si Pegula sa unang set 4-6. Pero kanina, dikit po ang laban, Kuya Angel. Fans, lalo-lalo na ang mga Pinoy, pag nakaka-score si Alex hanggang sa makuha ni Ayala ang pangalawang set, 6-4, at tuluyan niyang nilampaso si Jessica sa overtime sa score na 6-0. Nakuha ni Alex ang tumataginting na premyo na $252,000. Ito po ay mahigit 14 million pesos at 500 ranking points plus trophy. Ang runner-up trophy ay natanggap naman ni Pegula kasama po ang $155,000 at 325 ranking points. Sa kanyang speech sa Kuya Angel, nagpasalamat po si Alex sa ating pong mga kababayan. Nandito po ang kanyang pasasalamat at pakinggan po natin. To all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC
DC and back home and wherever you are in the world, I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat. Galing. Yan po si Alex Ayala. Kuya Angel, hindi pa tapos ang laban dahil after dito sa Washington DC, susunod na laban ni Alex ang WTA 1000 Canadian Open. Nagaganapin to, actually nagbukas na po ito kahapon pa. Diyan po sa Toronto, Canada. At po ay magtatapos sa August 10 ngayong taon. Rank 25th na po si Alex Ayala sa nasabing WTA 1000 tournament. At dahil sa kanyang mataas na ranking at seeding, nakakuha po siya ng first round bye. Ibig sabihin magpapahinga po siya. At sa Wednesday na po ang kanyang laban. Ito po yung tinatawag na second round or round of 64 at hindi na kailangan maglaro sa unang bahagi ng torneo. Makakarap niya sa second round ang mananalo sa pagkitan po ng American tennis player na si Alicia Parks. Unang isa pang nakatagda ang kanyang unang laro sa Miyerkules ng gabi, August 5, oras po sa Canada. At gaganapin po ito sa Sobeys Stadium dyan po sa Toronto. At napag-alaman ko dahil sa matinding pananabik po ng ating po mga Filipino community at mga tagahangan na nandyan sa Canada, napag-alaman ko po Kuya Angel, mga kababayan, na sold out na agad ang mga ticket para sa Wednesday night na laban ni Alex Ayala. Naku, baka Yan naman ang update. baka naman tumaas na naman ang presyo dahil kamo from 200 naging $1,500. Kahapon magkano ang presyo ng ticket? 1,500 mula sa $200. Grabe, Umabot ng $1,500. Pero pag nung bibili ka sa online ay almost $2,000 na ang presyo, Kuya Angel. Grabe. Pero yung yung spectators kanina karamihan Pilipino? Karamihan ng Pinoy. Alam mo kung anong ginawa dito sa DC, dito sa Mubadala? Binuksan nila ng free first 1,000 fans na makakapasok simula ng alas 10 bago magsimula ang laban ay pinapasok nila ng free. Lahat po ng mga fans at punong-puno at hanggang sa labas po ang mga nanonood dito po sa Washington DC. 1,000 open sa first 1,000 Pinoy at saka hindi First Pinoy. 1,000. Pinoy at hindi Pinoy. Halo-halo. Galing. Halo-halo po yan, Kuya Angel. Wow. Kaya malaki ang pasasalamat ng mga Pinoy at hindi po pasok sa kanila kasi ng mga trabaho. Kaya puno-puno kanina ang stadium. Naging holiday bigla ha? Naging holiday bigla dyan sa Washington ha? Para sa mga Pilipino. Correct. Ayun. Ito ay pasasalamat na rin ng Mubadala dahil nag-uulan kahapon, di ba, Kuya Angel? At walang nagsiuwian lahat. Hindi na puno at naghintay ng hanggang alas 9 ng gabi. Kaya ngayon, nagdesisyon ang Mubadala management na buksan ito sa first 1,000 fans. Congratulations. So, abangan namin yung mga magiging updates mo naman sa laban niya sa Toronto. Kung hindi ka makakapunta ng Toronto, Joy Jun, at baka marami kang gagawin dyan sa Washington, timbre ka lang at baka sakali. May open pa yung visa ko papuntang Canada eh. Malay mo, sagutin ng mga bossing yung pamasahe natin. Ayun lang. Naka-red alert kami ngayon. Mayroon kaming emergency meeting. Bakit? Sa State Department. State Department kasi may mga bagay-bagay na... At saka yung mga embassy sa Middle East, di ba? Pinapapull out na muna yung mga American personnel doon sa mga embassies doon. Anong latest? Anyway, ang pinaka-latest ay ayaw ko muna ang bagitin. Pero bumaba po ang Brentford oil. Kaya Angel, magkano? $83.50 ngayon. Ang WTI ay $79.50. Magkano? Magkano ang Brent? $83.50. Wow, from 90 ha? From 90, 92 ba? 90, 83 na lang ngayon. Pababa. Oo, correct. Yan ang magandang balita ngayon. Sige. Balikan mo kami mamaya. Balikan mo kami mamaya pagkatapos ng meeting mo dyan ha. Thank you. Ingat dyan. Maraming salamat. Kuya Angel at magandang umaga. Ayan, si Joy Jonacon live mula po sa Washington. Nanood ng laban kanina ni Alex Ayala. Magandang
Umaga, Pilipinas. Drug pusher arestado naman, may higit sa 69 million pesos, 69,000 pesos na halaga ng shabu ang nasamsam. Meron pang baril. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Arestado ang isang umani drug pusher sa ikinasang drug bypass operation ng Samal Municipal Police Station, SDEU, alas 7 kagabi, Agosto 3 sa Barangay Gugo, Samal, Bataan. Kinilala ang suspect sa edad na 28 anyos, residente ng Angeles City, Pampanga. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 10.18 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 69,224 pesos, isang mark money na 500 pesos, isang caliber 38 na baril na may 3 bala at isang slim bag. Sinabi ni Police Major Gary Lupian na inamin din ito mismo ng suspect sa media na ikalawang huli na niya ito sa kalintulad na kaso at nagkakaso na rin umano siya ng motor napping. Naharap ang suspect ngayon sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Negros Drug Act at Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May apabak kay Kayungan sa masukin natin dyan sa Pampanga. Cable lineman patay ng makuryente sa Mapandan, Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Fajardo, RH38. Masantos siya kabasani, chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan, Kuyang Angel. Patay ang isang 33 taong gulang na cable lineman na binata matapos makuryente habang nagkakabit ng fiber cable ng internet sa bayan ng Mapandan. Batay sa ulat ni OIC at Chief of Police Major Vincent Jasper Magsarili, naganap ang insidente pasado alas 9 ng umaga sa barangay poblasyong nabanggit na bayan. Nabatid sa investigasyon na kasama ng biktima ang kanyang dalawang katrabaho sa isang network and data solution company nang akyatin niya ang isang poste gamit ang hagdan upang magkabit ng cable na aksidente itong napahawak sa live wire sanhi ng kanyang pagkakuryente na ito na may nasalo ng kanyang mga kasamahan bago pa bumagsak sa lupa at agad ay naisugod sa Mapandan Community Hospital, subalit idiniklarang dead on arrival na ng attending physician. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Nako, nagbubunyiho ang mga Pinoy dyan po sa Amerika. Si Ma'am Evan lang sa Las Vegas, mukhang magbublot yata sa Jollibee. Ay, Bentong, sagot mo daw ang pakape, ha? Magandang umaga din kay Ginoong Jose Ramon Nulod. Pati ang mga Pilipino sa Japan, Ohio gozaimasu, Kanoy, ha? Nagbubunyi din. Bumaba naman ng 26.64% ang kabuang revenue ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa unang 6 na buwan ng 2026. Dahil ito sa paghina ng koleksyon mula sa gaming operations. Mula Enero hanggang Hunyo, umabot ng 43.32 billion pesos ang pumasok na kita sa ahensya, pero mas mababa ito kumpara sa 59.05 billion pesos na naitala sa kaparehong panahon ng nagdaang taon. Bumaba rin ng 27.11% ang revenue mula sa gaming operations. Nananatiling pangunahing pinagkukunan din ang kita ng PAGCOR mula 53.40 billion pesos noong 2025. Sumampa lamang ito ng 38.92 billion. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, malaking dahilan ng pagbaba ng koleksyon ay ang paghina ng electronic gaming segment. Bumagsak ng 41.85% ang revenue mula sa e-games, e-bingo, bingo grantees sa 18.6 billion pesos mula sa dating 32 billion noong first half ng 2025. Maging ang koleksyon sa mga licensed casino at PAGCOR-operated casino bumaba din ng 3.5% at 8.67%. Ay mga misis, may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila. Para labanan ng amoy araw to may pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Pilipinas, ang oras 40, alas 4:26.
14 anyos sa Binatilyo na aresto naman dahil sa manoy panggagahasa ng isang minor de edad. Kaya talaga dapat bawasan ang exposure ng mga kabataan ngayon sa social media. Kung ano-ano ng mga pumapasok na kademonyohan sa utak. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Inaresto ng Tacloban City Police Office ang isang 14 anyos na binatilyo dahil sa alegasyon ng panggagasa sa isang minor de edad. Ayon kay Tacloban City Police Office City Director Police Colonel Marvin Orduña, nasa pangalaga na ngayon ng City Social Welfare Development Office CSWDO ang minor de edad na suspect habang sinasagawang kaukulang legal na proseso. Sinabi rin ni Colonel Orduña na ito na ang kalawang kaso ng rape na nawakan ng Tacloban City Police Office sa loob lamang na 3 linggo mula nang siya ay manungkulang bilang City Director. Sa naunang insidente, inaresto rin ang suspect at may nakapinding na kaso sa korte. Samantala muli nalawagan ng pulisya sa publiko na agad iulat sa mga otoridad anumang uri ng pang-aabuso lalo na kung sangkot ang mga bata upang mabigyan na agarang proteksyon at may pagkaloob ang narapat na hustisya sa mga biktima. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Jimmy. May buntag sa matik paminaw nato riyan sa Sugbo. May buntag sa matik paminaw nato riyan sa Mati. At kumusta rin ho yung mga suki natin dyan sa Digo, sa Kidapawan City, Samlang, sa Matalam. Governor Lala Mendoza, magandang umaga ho sa inyo. Good news muna tayo para sa mga motorista. Bahagyang bababa ang presyo ng petrolyo ngayong linggo. Matapos i-anunsyo ng Department of Energy ang nakaambang rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasahan bababa ng hindi bababa sa 73 centavos per liter ang gasolina, 60 centavos naman sa diesel at diesel plus at 2 pesos and 9 centavos sa kerosene. Paliwanag ni Garin, bagamat maliit ang bawas presyo, makatutulong pa rin ito sa mga pamilya, mga tsuper, magsasaka at maliliit na negosyo. Ginit din niya na nanatiling pabago-bago ang sitwasyon sa gitang silangan, kaya dapat pa rin maging maingat sa paggastos o pagkonsumo ng krudo. Ang rollback ay sumunod matapos naman ang malaking pagtaas ng presyo ng langis noong nakarang linggo kung saan nadagdagan ng 6.80 ang gasolina, 7 pesos and 32 centavos naman ang diesel at 4 pesos and 22 centavos ang kerosene dahil pa rin sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyag naman ng Bureau of Customs patuloy ang pag-alis ng mga overstaying containers sa Port of Subic. Ayon kay Customs Commissioner Aurelio Pumuseno, sa ngayon, 25 mula sa 118 na mga nakatenggang kargamento ang naidispose na. Ang naturang containers ay naglalaman ng iba't ibang agricultural at processed products na nasamsam o kaya ibinabandona noong pang nakalipas na taon. Dahil matagal na nakaimbak ang mga nasabing container, nabulok na ang mga karga nitong produkto, nagdudulot na ng mabahong amoy. Maging isang resort nagreklamo na. Kaugnay nito, iginit ni Commissioner Pumuseno, ipagpapatuloy ng kaunihan ang pagdidispose sa natitira pang 93 overstaying containers, katuwang ang mga kukulang ahensya ng pamahalaan at accredited waste management service providers. 13 PDL mula sa Allen Sam Provincial Jail, Northern Samar ang nakapagtapos naman ng Alternative Learning System sa loob ng piitan. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. 13 persons deprived of liberty o PDL ang naragdag sa mga nagtapos ng ALS, Alternative Learning System o ALS Junior High School Program ng Department of Education matapos na maitala ang pagtatapos ng ilang mga PDL sa Northeast Samar Provincial Jail at Laong Sub-Provincial Jail dito sa lalawigan ng Northeast Samar. Ang panibagong mga PDL na nagtapos ay mula naman ang mga ito sa Alin Sub-Provincial Jail, Northeast Samar. Isinagawa ang moving up ceremony kamakailan lamang para sa school year 2025-2026 sa temang Filipino graduates prepared to lead with competence and character. Ang 13 completers ng ang kauna-unahang batch ng Alternative Learning System Junior High School completers ng Alin Sub-Provincial Jail sa mensahe ng kanilang guest speaker na si Joy Saidi, ALS
Coordinator ng Bubon District. Hinikayat pa nito ang mga completers na magpatuloy sa kabila ng hamon ng buhay. Ang mayor ng Alin Northern Samar kung saan nasa sakop ang Alin Sur Provincial Jail, si Mayor Katrina May Katsuan, nagpahayag ng suporta sa education at rehabilitation programs ng persons deprived of liberty. Samantala, 8 bagong enroll ngayon na PDL ang nagsimula na rin sa kanilang klase. Hinihikayat pang ilan sa mga persons deprived of liberty o itong mga nakakulong na maging bahagi ng Alternative Learning System Program. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jane. Pilipinas ang oras 31, makalipas sa alas 4 ng umaga. Magandang umaga sa mga taga Kidapawan City. See you soon. Oy, tinatawagan nga pala natin ang lahat ho ng mga nagsipagtapos noong 1980 hanggang 1989 sa Notre Dame of Kidapawan Boys at Kidapawan Girls, ha. Tuloy ho yung Dekada 80 reunion natin August 15 dyan po sa Amas, sa Capitol Grounds sa Amas, Kidapawan City. Tawag na ho kayo sa inyong mga officers, para po sa karagdagang impormasyon. Para po sa Dekada 80 Reunion, August 15, dyan po sa Kidapawan City. Tinanggihan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng Office of the Ombudsman na gawing state witness sa kasong graft ni dating Public Works Secretary Manuel Bunuan. Sa 12 pahinang resolusyon, sinabi ng Anti-Graft Court, walang sapat na batayan ang motion ng prosekusyon na amyendahan ang impormasyon upang tanggalin bilang akusado si Bunuan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control scam. Pag ginamong state witness si Bunuan, sino pang promotor? Bunsod dito, nananatili pa rin akusado at may kaso si Bunuan. Ngunit nilinaw ng Graft Court na maaari pa rin namang italaw ng ombudsman ang plano nitong gawing witness si Bunuan sa angkop na yugto ng paglilitis. Sinabi pa ng korte, ang hinihinging pagbabago ay isang substantial amendment na maaaring makapinsala sa karapatan ng depensa ni Estrada o dating Senador Jingo Estrada, kaya't hindi ito pinayagan ng korte. Ipinagpaliban muna ng Sandigan Bayan 2nd Division ang arraignment ni Uswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang Jr. sa 14 na kasong graft habang nakatenga ang mosyong inihain ng kanyang depensa. Hiniling ng kampo ni Ang na pagsamahin ang lahat ng kaso dahil magkakatulad umano ang mga paratang. Kasabay nito, muling iginiit ng kampo ni Congressman Ang ang motion to quash information dahil umano hindi nakasaad ang mahalagang elemento ng kaso. Tutol naman ang prosekusyon at sinabing sapat ang mga paratang dahil ang mga kaso ay may kaugnayan sa conflict of interest ni Congressman Jojo Ang sa mga kontrata ng pamahalaan na labag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Magandang umaga, Pilipinas! Walang isinumiteng detalyadong ulat ang Office of the Vice President kaugnay ng 125 billion pesos confidential fund na nilusnay sa loob lamang ng 11 araw noong December 2022. Ito naman ang kinumpirma ng auditor ng Commission on Audit na si Roderick Wamil sa pagharap niya bilang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Wamil, may pinasang physical at financial plan at accomplishment report ang OBP, ngunit hindi naman dinidetalye ang mga confidential activity na pinondohan ng cash advance. Iginit ni Wamil, hindi in-enumerate ng OBP ang kanilang partikular na confidential activities para sana malaman kung pasok ang mga ito sa allowable expenses sa ilalim ng Joint Circular 2015-01. Bukod dito, nabiguri na niya ang OBP na makapagsumite ng COA Audit Unit o sa COA Audit Unit ng documentary evidence of payment para sa disbursement ng controversial na pondo. Dahil po, since hindi naman in-indicate po dito ni Office of the Vice President yung kanilang specific confidential activities, so hindi po na-match based on the information as presented po sa document na ito, yung laman ng expected outcome at yung physical target doon sa kanilang specific confidential activities. Walang resibo ang 125 million pesos confidential fund na ginastos ng Office of the Vice President noong 2022. Itong lumalabas sa ginawang pagsusuri ng Commission on Audit na inilahad naman ng COE auditor na si Roderick Wamil sa kanyang pagharap sa impeachment trial.
Ayon kay Wamil, sa halip na official receipt o sales invoice, acknowledgement receipt lamang ang isinamite ng OBP. Wala rin na niyang ibang dokumentong ipinasa ang OBP na magpapatunay kung saan talaga napunta ang kontrobersyal na pondo dahil na rin hindi dinitalye kung paano ito ginastos. Kaya walay napahayag, sinabi naman ng House Prosecution Spokesperson na si Congressman C. Alonto Adjong, hindi matatago ng OBP ang kawalan ng resibo ng mga ginastos na pondo sa likod ng salitang confidential. Iginiit ng dating Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office Auditor na si Roderick Wamil, hindi nasunod ang 2022 Physical and Financial Plan ng Office of the Vice President sa itinakdang panuntunan ng 2015 Joint Circular ukol sa paggamit at pag-uulat ng confidential fund. Sa ika-11 araw ng impeachment trial ni VP Inday Sara, sinabi ni Wamil hindi inalagay ng OBP ang mga specific confidential activities na pinagamitan ng pondo kaya hindi rin naman na itutugma ang mga nakasaad na target at inaasahang resulta. Kinumpirma rin niya na ang nasabing plano ay naprobahan noong December 13, 2022, may lagda ng Vice Presidente. Itinuro rin ni Wamil ang hindi pagkakatugma ng mga petsa ng OBP certification dahil may petsong Enero 2022 ang dokumento samantalang ang tinutukoy na cash advance ay sa ika-4 na quarter ng 2022 at nanotaryo lamang noong Enero ng 2023. Confidential fund ng fourth quarter of 2022 of the OBP disclosed that una, yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng Joint Circular 2015-01 dahil hindi po in-indicate ng OBP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. So una, hindi compliant ang physical and financial plan ng Office of the Vice President. Opo. And under the same item din po, yung kanilang accomplishment report ay hindi rin compliant dahil hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Your Honor, for Itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte na nilustay ng Office of the Vice President ang 125 million pesos confidential fund sa loob lamang ng 11 araw o noong December 2022. Ayon sa defense lawyer na si Attorney Michael Poa, totoong nakatanggap ang OBP ng 125 million pesos confidential fund sa nasabing taon, ngunit nilinaw na inaprobahan lamang ito ng Pangulong na inaprobahan ito ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kinontra ni Poa ang argumento ng prosekusyon na manoy timeline ng naging paggastos ng kontrobersyal na pondo. Bagamat hindi dinitalya, sinabi ni Poa, ilan sa mga issue kaugnay ng acknowledgement receipt ng naturang pondo mula December 21 to 31 ay maaaring bigyang linaw ng mga ihaharap nilang testigo. Ang nasabing usapin ay nasa ilalim ng Article 1 ng impeachment complaint laban kay VP Inday Sara hinggil sa manoy maling paggamit ng confidential fund ng OBP at Department of Education noong panahon ng panunungkulan niya bilang kalihim ng kagawaran. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Ito'y nakalulungkot na development. Pero ang veteranong entertainment reporter na si Jobert Socaldito ay pumanaw na sa edad na 65. Yan ang babalita sa atin ni Morley Alino. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Pero hindi good ang morning sa showbiz dahil nalagasan na naman kami ng kasamahan namin sa panulat, manager at kolumnistang si Jobert Socaldito na sumakabilang buhay noong August 2. Well, ito ay sanhi ng heart attack na may halong pneumonia at iba pang karamdaman. Well, ayon sa nakarating sa ating balita, medyo hindi ininda nitong si Jobert ang kanyang karamdaman at sa halip ay nagtuloy-tuloy ito sa pagtatrabaho kaya nagulat na lang nang ito ay medyo malala na at nagkaroon na nga ng komplikasyon sa kanyang katawan. Well, ang labi ni Jobert Socaldito ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa may Commonwealth Avenue, Quezon City at nakatakda itong i-cremate sa August 6, alas 4 ng hapon sa Loyola Memorial Park pa rin. Well, ngayong araw na ito, Tuesday, ay magdadatingan ang mga kamag-anak ni Jobert mula
sa Iloilo City. Kaya mula rito sa ating programa, kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Jobert Socaldito sa pagyao ng aming kaibigan. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Nakikiramay din tayo sa mga naulila ni Kuya Jobert. Magandang umaga, Pilipinas! MNLF Chairman at Papa Political Party Founding President na Muslimin Serna hangad ang pagpapatupad ng voter education sa hanay ng MNLF electorate. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Hangad ni Mole Minister and MNLF Chairman Muslimin G. Sema, Founding President ng Bangsamoro Party o BAPA, na magsagawa ng series of voters education sa hanay ng MNLF at sa lahat ng miyembro ng Bangsamoro Party mula sa mga sityos, barangays, municipals hanggang province sa buong BARM region kaugnay sa nalalapit na first parliamentary election sa BARM. Sa panayam ng DZRH kay Minister Musema, marami umano sa MNLF ang hindi pa kabisado ang sistema ng eleksyon dahil sa hindi naman umano sumasali ang majority ng MNLF sa mga nagdaang eleksyon sa bansa. Sa panawagang ito, umaasa si Minister Sema na matulungan sila ng COMELEC sa adhikaing ito to voters education. Panawagan din ni Minister Musema sa COMELEC na sana'y magiging fair ang ahensya sa pagpapatupad ng rules nito sa lahat ng political parties na unang sasabak sa parliamentary election. Sa mga pagtitipo ng BAPA Party, ayon kay Minister Musema, laman ang kanyang mga pahayag para sa lahat ng kanilang mga miyembro at candidates na magiging observant sa rules ng COMELEC at iwasang lumabag sa mga batas ng eleksyon. Kaugnay naman sa tanong kung may dahilan pang hindi matutuloy ang nalalapit na first parliamentary election nitong September 14, 2026, sagot ni Minister Musema, sarado na ang tenga ng BAPA at ng MNLF sa mga usaping ito. Nakafocus na umano sila sa paghahanda, lalo pat nasa stage na umano ng campaign period ang first parliamentary election sa BARM. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sokran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga Pilipino, mga seafarers natin. Kung pabalik ho kayo ng Pilipinas, magpapasalubong ng tsokolate, wag na ho yung imported, ha? Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ang mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate, ha? At ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DUST. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Kaya pakiusap ko ni Dr. Helen Tan, sana naman po ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, happy birthday muna! Nako, dami nagbe-birthday din pala ngayon, ha? Happy birthday sa ating kaibigang si Jerome Toots Campano. Ayan, ha? Oo, big time na rin si Toots, ha? Ito, dating PA ho nung kapatid kong si Leticia. Pero ngayon, ha? Ito ho ay designer na ng damit ng iba't ibang mga models at mga artista. Ha? Happy birthday, Jerome Toots Campano. Ayan, ha? Nagdiriwang siya ng kanyang birthday ngayon. Happy birthday din kay Doña Marita Miranda Religioso. Diyan po naman sa Cagayan. Cagayan, Isabela. Ba't biglang napunta sa Cagayan si Ate Marie, ha? Ate Marie, happy birthday. Yung blowout mo, ihabol mo na lang sa Dabar Cards pagka-available na ho sila, ha? Ayan, sino pa na? Junior Bao, dyan sa Las Vegas, ha? Las Vegas sa San Diego, California. Good morning. Enjoy din daw siya sa panonood kagabi, kanina sa laban ni Alex Iyala. Ayan, kita niyo naman mga Pinoy talaga.
kahit nasaan sila, talagang panunuorin kapag Pinoy ang sumasabak sa laban. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan naman si Senator Bongo sa mga negosyo at mga kumpanya na kung hindi man ikalulugi ng kanilang operasyon, ibahagi naman ang kanilang biyaya sa mga manggagawa, lalong-lalo na sa mabababa ang kita. Ginawa ng Senador ang panawagan sa gitna ng talakayan sa Senado kaugnay ng temporary restraining order na ipinalabas laban sa naaprobahang 85 pesos na dagdag sa aramang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Senator Go, patuloy na humihina ang halaga ng piso habang patuloy namang tumataas ang presyo ng petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Kaya kinakailangang matulungan ang mga manggagawa na makasabay sa pagtaas ng gastusin. Patuloy ding isinusulong ng Senador ang Senate Bill 175 naglalayong magpatupad ng 100 pesos across the board wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Nag-file din po ako ng Senate Bill 175 across the board 100 pesos na wage hike. Napakaliit po na halaga nito. At halos wala na pong halaga yung 100 pesos ngayong panahong ito. Malaking tulong na po ito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga manggagawa na isang kahig, isang tuka na wala pong ibang inaasahan yung araw-araw nilang kinikita. Lalong-lalo na po sa Metro Manila, sa taas po ng bilihin, sa taas po ng langis ngayon, napakaliit na po ng value ng peso. Magandang umaga, Pilipinas! Nananawagan naman ng House Prosecution Panel kay Vice President Sara Duterte dumalo sa mga pagdinig ng impeachment trial pagkatapos ng kanyang biyahe sa ibang bansa. Ayon kay House Prosecution Representative House Prosecutor Representative Terry Ridon, mahalagang harapin ang Pangalawang Pangulong paglilitis at mga paratang laban sa kanya. Iginit naman ng House Prosecution Spokesperson na si Attorney J. Tolosa, pagpapakita rin ito ng paggalang sa prosesong idinagda ng konstitusyon. Kinestyon ni Ridon ang madalas na biyahe ni VP Inday sa abroad na umabot umano ng 91 days mula 2025 hanggang 2026 at tinatayang nagkakalaga ng halos 8 milyong piso. Kinestyon ni House Prosecutor Representative Terry Ridon kung paanong natutustusan ni VP Inday Sara ang mga biyahe nitong sa labas ng bansa. Ayon kay Ridon, sa kabuang 91 days na foreign trips, ang pagtaya ay nasa 5 milyon hanggang 8 milyon ang nagastos para sa nasabing mga biyahe batay sa halaga ng airfare at sa United Nations Daily Subsistence Allowance rates na sumasaklaw sa hotel accommodation, pagkain at iba pang gastusin. Kaugnay nito, dapat niyang ipaliwanag ni VP Inday sa publiko kung saan ang gagaling ang pondong ginagamit niya para sa pagbibiyahe. Gayong wala naman siyang cash on hand o cash in bank sa kanyang SALN. Nagbabala ang pamahalang lungsod ng Maynila sa pagtaas ng kaso ng influenza-like illnesses, dengue, leptospirosis at iba pang sakit dulot ng tag-ulan. Ang tawag dyan ni Yorme Isko wild diseases. Ayon kay Mayor Isko Moreno, tumaas ng 845 ang naitalang influenza-like illnesses mula sa 807 cases lamang noong Hulyo 23. Habang may naitala ring 77 active cases ng COVID-19, bagamat nananatili umanong kontrolado ang sitwasyon. Simula Enero, nakapagtala ang Maynila ng 2,105 cases ng dengue, 111 sa leptospirosis, 61 sa typhoid fever at 3 kaso naman ng cholera. Hinikayat ni Yorme Isko ang publiko na magsuot ng face mask sa mga saradong lugar, maghugas ng kamay, iwasan ang paglusong sa tubig baha, mag-isolate kung may sakit upang maiwasan ang pagkalat ng mga karamdaman. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama si Kuya Angel, Angelo Palmones. Oy, happy birthday kay Justin Nathan Villena. Abo, apo ito ni Lolo Tisoy, ha? Diyan sa Scooby Firing Range, ha? Lolo Tisoy, good morning. At Justin Nathan Villena, happy birthday. Binabati ka rin ng iyong mama Ludi. Ayan, ha? Ay, ang dami nagbe-birthday ngayon. Madaming mga Leo. Ang mga pinanganak daw po ng zodiac sign na Leo, mga gwapo. Magandang umaga, Pilipinas! Ayaw kong maniwala, but to see is to believe. High value individual drug personality na kumpiskahan ay higit sa 400,000 pesos na laga ng illegal drugs. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigat. Romy.
Nasa kote ng mga otoridad ang isang high-value individual matapos makumpiskan ng 60 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 408,000 pesos sa ikinasang bypass operation sa Barangay Bakakeng, Baguio City. Kinilala ng PNP ang suspect na isang 38 anyos na lalaki na nakatira sa Abilino Fairview, Baguio City at tubo sa Gordon Heights, Olongapo City. Na-recover sa suspect ang dalawang heat-sealed transparent plastic sachet na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na 10 gramo at standard drug price na 68,000 pesos na tinangka nitong ibenta at isang nakataling transparent plastic sachet na may timbang na 50 gramo na nagkakalaga ng 340,000 pesos. Nasamsam din ng mga otoridad ang boodle money, 2 cellphone at brown envelope. I-turn over ang suspect sa Baguio City Police Office Station 10 samantalang ang mga nasamsam na illegal na droga ay isinumite sa Regional Forensic Unit Cordillera para sa qualitative at quantitative examination. Ang mga non-drug evidence ay isinailalim sa custody ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit Cordillera para sa proper documentation at disposition. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Just like Gina, 2 ng patay ng salpukan ng 4 na motorsiklo sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, 2 katao ang nasawi habang isa pa ang nasugatan sa salpukan ng 4 na motorsiklo sa kahabaan ng Davao Bukidnon Road, Barangay Katunanan Pequeño, madaling araw ng Lunes, Agosto 3. Ayon sa Davao City Police Office o DCPO, nangyari ang insidente dakong alas 2:50 na madaling araw sa harap ng isang gasoline station sa lugar. Batay sa punang investigasyon, 3 motorsiklo ang magkakasunod na bumibiyahe patungong Hilaga nang mabangga sa likuran ng isang Suzuki motorcycle. Ang isa pang motorcycle dahil sa lakas ng impact, bumangga ito sa isa pang motorsiklo habang ang natanggal na gulong ng Suzuki ay tumama naman sa kasalubong na Baja motorcycle. Dahilan upang magsalpukan ang lahat ng sangkot na sasakyan. Idiniklara namang dead on the spot na mga responder ang driver at ang backrider ng motopus motorcycle na kapwa hindi pa nakikilala. Sugatan naman ang driver ng Suzuki motorcycle at isinugod sa Southern Philippines Medical Center para sa agarang gamutan. Samantala, dinala sa Balyo Police Station ang driver ng Baja motorcycle para sa standard na investigasyon habang pinaghahanap naman ng mga otoridad ang rider ng Yamaha motorcycle na tumakas matapos ang insidente. Patuloy na kumukuha ng CCTV footage ang Balyo Police Station sa tulong ng mga opisyal ng barangay at mga establishmento sa lugar upang matukoy ang buong pangyayari at mapanagot ang sinumang may pananagutan sa aksidente. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 7 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Bukas ang Malacanang na imbestigahan ang reklamong inihain ng isang grupo kaugnay ng manoy pagsusugal ni Health Secretary Jose Brix Pohulte Jr. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahalagang malinawan kung may katotohanan mga paratang laban sa bagong talagang kalihim. Dumistansya naman ang palasyo sa panawagang suspindihin si Dr. Pohulte habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi din direktang sinagot ni Yusek Claire kung nananatili ang tiwala ng Pangulong Bongbong Marcos sa Health Secretary at sinabing kikilos lamang ang Pangulo kapag lumabas ng matibay na ebidensya kaugnay ng mga paratang. Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol siya. Una nang itinanggi ni Secretary Pohulte ang akusasyon at tinawag lamang itong isang demolition job. Pilipinas, ang oras sa 6 na minuto na lamang bago humag alas 5 ng umaga, oras na para tayo naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis ring plasma. Duman po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At doon po nang patunayan ang potency po ng ultabayo. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis ring plasma. Kaya napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, sa ating sistema, ina-activate po nito yung PDC.
yung plasmacetoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Kaya ang ultrabayo nakatutulong para ma-achieve natin ang magandang tulog. Pagka may magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultrabayo. Kung meron pa ho kayong mga concerns, meron ho kayong mga katanungan, abay mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultrabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ang mga nagtatanong ho sa ultrabayo kung saan ito available, yan po ay available sa Mercury Drug at Amesco Drug. Magandang umaga, Pilipinas! Malacanang tiniyak ang seguridad para sa mapayapang farm elections. Detalye ng balita mula kay Let Narciso Arish 14. Let, good morning! Sa ilalim pa sa beripikasyon ng ulat ng Climate Conflict Action Asia na mayroong higit 200 naitalang pagkamatay sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula Enero hanggang Hulyo na mayroon umanong kaugnayan sa paparating na parliamentary election sa rehiyon. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, nilinaw ng Commission on Elections na ang mga napaulat na isyu ng karahasan sa BARM ay hindi election-related kundi personal conflicts. Gayunpaman, bukas anya ang Philippine National Police sa mga ganitong datos o impormasyon at nagsasagawa na ng verification para dito. Sabi ni Castro, nagtutulungan ang PNP, AFP at Philippine Coast Guard para matiyak ang mapayapa, ligtas at malayang halalan sa rehiyon. Patuloy anya ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa private armed groups at iba pang banta sa seguridad. Kasabay nito ay pinalalakas din ang intel gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality sa hanay ng security personnel. Binanggit ni Castro na sa kasalukuyan ay nasa higit 8,000 ang PNP personnel na nakadeploy para sa seguridad ng halalan sa BARM at maaari pa itong madagdagan habang papalapit ang eleksyon o depende sa threat assessment at pangailangan ng COMELEC. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Len. Samantala, ang kabayanihan ng mga BHW dapat nang kilalanin sa pamamagitan ng Magna Carta. Yan po ay ayon kay Senator JB at kay Senator Loren Legarda. Detalye na balita mula kay Raymond Adbaz, Aris 28. Raymond, good morning. Nagpasalamat si Senador J.V. Ejercito bilang principal author at sponsor ng Senate Bill No. 1905 o ang Magna Carta for Barangay Health Workers o BHWs matapos muli itong maaprobahan sa third and final reading. Ayon kay Ejercito, dapat lang kilalanin ang serbisyo ng mga BHWs. Dagdag ng Senador, panahon na upang suklian ng mga BHW na matagal nang nagsisilbing unang takbuhan ng mga Pilipino sa usaping pangkalusugan. Para kay Ejercito, dapat lang kilalanin ang kanilang sakripisyo at tiyaking matatanggap nila ang narapat na benepisyo at proteksyon. Nakapaloob sa panukalang mga benepisyo tulad ng hindi bababa sa 3,000 buwan ng honorarium, transportation at hazard allowance, annual cash gift, loyalty incentive para sa mga may 15 taong serbisyo at isang certification at accreditation system upang higit na ma-professionalize ang hanay ng mga BHWs. Naaprubahan ito ng nakaraang Kongreso ngunit binawi ng Kamara de Representantes ang kanilang bersyon bago nagsara ang Kongreso. Narito si Senador J.B. Ejercito. Here in the Senate, we always cross party lines. We often cross party lines for the benefit and for the good of the great majority. Para ito sa mga taong matagal nang nag-aalaga sa ating mga komunidad, panahon naman na sila naman ang ating alagaan. Maraming salamat at mabuhay ang ating mga barangay health workers. Nagpasalamat din si Senador Loren Legarda at pagkatapos ng halos 2 dekada ay naaprobahan na ang Magna Carta for BHWs. Sabi ni Legarda, ang mga BHWs ang pangunahing takbuhan ng ating mga kababayan para sa mga batang kailangang bakunahan, buntis na kailangang magabayan, matandang kailangang magamot o pamilyang kailangang alalayan sa panahon ng karamdaman. Para kay Legarda, pagkilala ito sa serbisyo at sakripisyo ng bawat BHW na sinusong ang matinding init at ulan, nag-abono ng pamasahe, sumagot sa tawag kahit 10 oras ng gabi at humarap sa panganib lalo na noong panahon ng pandemya upang mapangalagaan ang mga kabarangay.
Ito si RH28, Raymond Tadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Magandang umaga, Pilipinas! Abay, mamigay muna tayo ng pera. Alamin natin kung nasaan si Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pang pogi ni Sherwin Alparo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity ay nandyan sa barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Aba, dinayo yung barangay namin dyan sa barangay Karuhatan. Sherwin, punta ka dyan sa may bandang San Francisco Street. Magkape ka dyan. Hanapin mo si Lloyd o kaya si Angga. Ayan. Hindi ko nabibigay yung number, baka maraming pumunta. Charm Popcorn Purple Eternity kasama si Sherwin Alparo at ang kanyang tropa ay nandyan sa barangay Karuhatan sa Valenzuela City. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! At dahil po sa panalo ni Alex Ayala, ang ating word of the day ay historic. Historic sa Tagalog ay makasaysayan, sa Bisaya makasaysayanon, at sa Iloco pakasaritan. Ayan po ang ating word of the day. Napakahirap. Historic. Magandang umaga, Pilipinas! Ang tanong, bakit nga daw ba si Congressman Saldi Ko ay hindi nababanggit sa SONA ng Pangulong BBM sa isyu ng katawalian? Sasagutin yan mamaya ni Manang Milky Riguran. Kasama na natin si Veronica Torres ng Pag-asa. Good morning, Ma'am Veronica. Magandang umaga din po, Sir Angel, at sa ating mga taga-subaybay. Ngayong araw nga, yung minomonitor nating bagyo nung the past few days na si Bagyong Luis ay tuluyan na humina at ngayon ay low pressure area na lamang. So kagabi ng alas 8 siya humina at naging isang LPA na lamang. Gayun pa man, kahit low pressure area na lamang siya, inaasahan pa nga rin natin na ito ay magpapaulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. So maliban dito kay dating Luis, may isa pa tayong low pressure area na mataan sa coastal waters ng Balaon sa may La Union at sa ngayon naman yung southwest monsoon o habagat ang magpapaulan sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo at Guimaras. Sa nalalabing bahagi na bansa, fair weather naman ang inaasahan natin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. So maliban na sa mga weather system na ito, ay meron pa tayo isang minomonitor na bagyo sa labas ng ating... Yes po, si Dolphin. Tama po kayo dyan. At as of 3 a.m., ito ay nasa layong 2,330 kilometers east-northeast na extreme northern Luzon. So yung movement nga niya is papuntang Kanluran. So hindi natin niro-rule out yung pagpasok nito na ating Philippine Area of Responsibility. So nakikita nga natin na kung lalapit ito, habang malapit ito sa atin, malapit ito sa boundary ng northern portion ng ating Philippine Area of Responsibility. Ma'am Veron, saan siya galing? Kasi mataas pinanggalingan niya eh. Sorry po? Saan siya galing? China? Ito po, sa may east po natin, sa may Pacific Ocean po. Pacific. Wala siyang pinagdaan ng bansa? Sa ngayon, di naman po natin nakita na galing siya sa mga ibang bansa. More on, galing po ito sa karagatan. Karagatan talaga. Ang laki oh. Opo, malaking area nga po yung cover niya. Pero napakababa naman po yung chance na maglandfall ito. Pero gayon pa man, habang bumabaybay ito sa northern portion ng ating PAR, ito ay maghahatak naman ng habagat. Kaya sa mga susunod na araw, inaasahan natin na magiging maulan pa rin. Mostly sa western. Pero yung LPA dyan sa may bandang Cagayan, anong chances na lumakas yan? Ito po ay yung dating si Luis, unlikely naman po na mabuo ulit na bagyo in the next 24 hours. Okay, sige. Sana nga wag nang lumakas para wag nang makapamerwisyo. Tama po kayo dyan. Nanalo pa naman si Alex pagkatapos babagyuhin tayo. Paano na lang yung kanyang magiging welcome heroes welcome, di ba? Pagka inulan. Sige, Ma'am Veron, ingat kayo ha. Pahinga din. Thank you. Salamat po. Si Veronica Torres mula po naman sa Pag-asa. Magandang
Umaga Pilipinas. Balikan na natin ang tanong kung bakit hindi nabanggit si Congressman Saldico sa zona ng Pangulo. Ipapaliwanag yan ni Manang Milky Riconan Arichol. Manang Milky, good morning. Nalimutan ni Pangulong Bongbong Marcos na banggitin si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co sa kanyang State of the Nation address. Pinuna ito ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ng mamayang Liberal Party List sa kanyang privilege speech na may pamagat na masarap pakinggan, mahirap pang hawakan. Ayon kay De Lima, kulang ang issue ng flood control project scam kung hindi mababanggit ang pangalan ni Co. Ito ay sarap ng patong-patong naman na mga kaso na planong isampa ng ombudsman kay dating House Speaker Martin Romualdez. Naukulangan si De Lima ng hindi pagbanggit ng Pangulo kay Zaldico na pangunahing sangkot sa pinakamalaking katiwalian sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Sabi ni De Lima, malaking bagay kung meron sanang update ang Pangulo sa pagtugis kay Co. Question din ni De Lima ang hindi pag-usad ng kanilang panukalang Independent Commission Against Infrastructure Corruption. Naniniwala si De Lima na malaking tulong sana ito para mabilis at mabisang investigasyon sa flood control scandal kapag naisabatas ang naturang panukala. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Matagumpay na naisagawa ng mga doktor sa Estados Unidos ang isang makabagong operasyon sa isang sanggol na nasa loob pa ng sinapupunan upang maitama ang kanyang birth defect. Ang sanggol na si Tio ay may gastroschisis. Ayan, ha? Isang kondisyon kung saan hindi ganap na nabuo ang pusod kaya't lumalabas ang bituka sa labas ng tiyan ng bata. Isinagawang operasyon habang 26 weeks na buntis ang kanyang nanay. Sa pamamagitan ng keyhole surgery, bahagyang binuksan ng mga doktor ang sinapupunan, maingat na ibinalik sa loob ng tiyan ng sanggol ang mga nakausling bituka. Ba na talagang sensya ngayon, malupit, Si Teo ang ikatlong sanggol sa mundo na sa mailalim sa natatanging pamamarang ito at ngayon ay 5 months old na. Ayun, iba talaga ang makabagong sensya. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 7 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga Pilipinas kasama si Kuya Angel Angelo Palmones. Ay, sa mga nasa lansangan na magandang umaga ho sa inyo at dun ho naman sa mga pabalik ng Pilipinas, galing Hong Kong, Taipei, Taiwan, yung mga seafarers natin Kung magpapasalubong ho tayo ng tsokolate, wag na sana yung imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga sakahan dyan, mga bakanting lote. Kaya ngayon ay nagpuproduce na sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinilungan ito ng DTI at ng DOST. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material, galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga Pilipinas. Bilib ako dito kay Attorney Bukoy. Nitong mga nagdaang araw, ang sinasabi niya, walang basihan para gawing state witness laban sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Si dating Public Works Secretary Bonoan, o ba? Nag-react ang nag-ruling kahapon ng Sandigan Bayan. Pinakinggan. Attorney Odi Bukoy, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Magandang umaga sa iyo, Kong Angel, at happy birthday in advance. Balita ko, matagal pa yun. Birthday ninyo. Matagal pa. Anyway, Attorney, reaction nyo muna doon ho sa naging desisyon ho ng Sandigan Bayan. Ilang araw nyo na binabanggit ito, sabi ho ninyo matindi ang magiging epekto kung sakasakaling yung isa sa mga principal players gawin natin state witness.
tama ho. Gaya nung inyong nabanggit kanina, nung una hong pinahayag ng ating ombudsman, pati na ng kanyang assistant ombudsman Plabano, na plano nilang gamitin na state witness si dating kalihim Bunoan, hindi ho talaga karapat-dapat sapagkat unang-una ho, siya yung puno, sentro at dulo nito eh. Hindi siya yung pinakawalang lumalabas Sala. na siyang pinakamay sala. Oo. At pangalawa, may problema ho sa koroborasyon eh. Sapagkat yung kanyang ang isang pamantayan para maging state witness dapat ay merong magtataguyod ng katotohanan ng sinabi niya o yung corroboration. Eh dito ho, lumalabas, talagang may kawalan ng ebidensya. So sino magko-corroborate sa kanya? Ngayon, ang ginamit po nila na batayan ay yung Rule 110 na ang titulo niyan ay prosecution of offenses. Okay? Ngayon, yung Rule 110, mali po yan eh. Ang Rule 110, ginagamit po yan kung ang akusado na iyong tatanggalin sa criminal information ay una, maaari siya inosente at nagkamali lang ikaw na isama siya sa akusasyon o di kaya ay walang probable cause. Ang tama hong paraan ay yung Rule 119, yung discharge of state witness sapagkat nandun po yung mga panuntunan. Nandun ho yung mekanismo kung paano mo aalisin siya bilang state witness. Wala po yun sa Rule 110. Kaya kung mali yung ginagalang pamamaraan. Ngayon, hindi ko katakataka na ang ginamit nila ay yung 110 sapagkat yun ho ang mas madaling paraan. Yun ho ay amendment lamang ng impormasyon. Subalit, hindi ho siya angkop eh. Para ma-discharge ng state witness, dapat ho ay Rule 119. Dapat siguro pala nag-seminar muna sa inyo, ano ha? Kinonsulta mo. Tek muna. So anong ibig ipahiwatig ho nito doon ho sa iba pang mga pending cases? Sabi nga mukhang nagkaroon nito ng chilling effect doon sa mga doon sa iba pang mga opisyal o dating opisyal ng DPWH na ngayon ay kasama sa pagiging state witness. Pwede bang mabawi yung kanilang status as a state witness? Depende ho yan sa kwalifikasyon nung akusado eh. Dapat ho, unang-una, hindi siya dapat ang tila may pinakapagkakasala. Pangalawa, may koroborasyon. Pangatlo, dapat ay may ganap na pangangailangan ng kanyang testimonya. At saka, kinakailangan ay may pangangailangan talaga sa kanyang testimonya upang isulong yung proseso ng paglilitis. Ito po ngayon, tumalabas dito, ito ay hudyat sa Office of the Ombudsman na suriing mabuti ang kanilang ebidensya. Sino ang mga testigo na karapat-dapat na gamitin nila. Ngayon, ang malinaw po dito ay hudyat na sa desisyong ito na si dating kalihim Bunoan ay hindi ho talaga uubra. Lalo na kung siya ay gagamitin hindi lang ho doon sa ibang mga iniimbestigahan ng ombudsman undergoing preliminary investigation, pero lalo tigit po yung kanilang pinanggigigilian, yung tinatampok nila ay si dating Speaker Romualdez na hanggang ngayon ho ay may kawalan pa rin ng ebidensya. Wala pa ang lumalabas na ebidensya, kaya ho ngayon pinagigiitan nilang gamitin itong si dating kalihim Bunoan. Pero ngayon, pero attorney, kung hindi man siya state witness, pwede pa rin siyang gamiting witness later on. Pwede siyang gamiting testigo, subalit marami hong unang-una, bakit siya titistigo mananagot siya? Hindi siya state witness eh. So, kung gagamitin siyang testigo, aamin siya na meron siyang papel na ginampanan. So, hindi ko nakikita na si dating kalihim Bunoan ay titistigo nang wala siyang immunity. Dahil pagka siya, ang diferensya pag ikaw ay na-discharge bilang state witness, ikaw po ay mapapawalang sala. Acquitted ka. Wala kang pananagutan. Ngayon, kung wala akong ganong immunity, bakit siya titistigo? Di ilulubog niya ang sarili niya. Ang mangyayari yung kanyang testimonya ay magiging kumunoy para sa kanya. Lulubog siya. So, kung kayong tatanungin, ano yung pinakamabigat na mensahe ng Sandigan Bayan dito sa kanilang naging ruling sa kaso ni Secretary Manny Bunoan? Lumalabas po ngayon
kahit na sinabi na Sandigan Bayan ay binago nila yung teorya eh. Oo. Kaya tinanggihan niya, binago nila yung teorya nung kaso. Nung una ho, ang kanilang idinidiin ay yung sabwatan o conspiracy. Ngayon ho, nung kanilang nagsumamo sila, natanggalin si dating Kalihim Bunoan bilang akusado, ang mangyayari ho ay individual na pananagutan na ng ibang akusado. Kaya ho, hindi po pwede yun sapagkat mapipinsala ho yung karapatan nung kaakusado na naghain na ng plea of guilty or plea of not guilty. So, nabago ho yung teorya, kaya sinabi na Sandigan Bayan, ay hindi po pwede yan, hindi uubra yan. Ano ang chances na iapila ng ombudsman yung naging ruling ho ng Sandigan Bayan? Attorney? Interlocutory order ho yan eh. So, medyo malabo ho na ipa-redesign. Oo. Interlocutory. Interlocutory eh. Hindi ho basta nire-review yung ganyang interlocutory orders ng Sandigan Bayan. Hindi naman nila pwedeng iapila sa higher court? Hindi po, kasi nga interlocutory yan eh. Hindi ho, ang interlocutory order ho, ito ay resolution ng hukom na hindi pa nagtatapos sa merito ng kaso. So hindi ho yan, as a general rule, nire-revisa ng mataas na hukuman. Attorney Odi, thank you for joining us and thank you for educating us this morning, ha? Ayan, interlocutory order. Ayan, ha? Yun ang isang bagong learning natin ngayong umaga ito. Thank you, Attorney. Maganda umaga po. Maraming salamat sa kanya at happy birthday uli in advance. Ingat po. Thank you. Salamat po. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, teka muna, may winner na rin si Sherwin Alparo. Sherwin! Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ito, totoo na ito, Sherwin. Nasaan ka dyan sa Barangay Karuhatan? Dito sa car park, Kuya Angel. Dami car park dyan sa Kalikite. Ewan ko ba? Anong car park to? Anong street? Magandang umaga po. Pero Kuya Angel, ito kasama na natin ang ating winner ngayong umaga sa ating Malacash promo. Magandang umaga po. Magandang umaga po. O ano po tong lugar na to? Ano to? Lugar ng Ilang-Ilang Street. Sa Ilang-Ilang, Kuya Angel. Ilang-Ilang Street. Malayo kayo sa San Francisco. Terminal lang 8 Poda. 8 Poda. Pangalan niyo po? Cornelio Caco. Si Tatay Cornelio Caco na nahuli natin palagi nakikinig sa radyo. Opo. Sa DCRH kay Angelo Palmones. Ayan, sino po paborit yung announcer tuwing umaga? Si Angelo Palmones po. Si Kuya Angel Palmones at meron ka 1,000 pieces. Salamat po, Angelo Palmones. Ayan, walang anuman po. Tuwan-tuwa si tatay. Oo. Si Tatay Cornelio. Kasi nagpe-pedi ka ba ako rito? Pwede. Pag nakikinig ko na radyo. Pagka nakikinig ako sa inyo, pagka madaling araw. Kay kay Angelo Palmones no. Salamat ho. Salamat tay, ha? Siya, sige. Anong probinsya mo, tatay? Anong probinsya mo, tay? Ano po pong probinsya nyo? Dito, Karuhatan, Valenzuela. Karuhatan. Pala probinsya pala yung Karuhatan. Dating probinsya yan ng dating lugar yan ng Bulacan. Bulacan, dating part ng Bulacan. Bulacan, Valenzuela. Kita mo? Alam na alam ni Kuya. Inabot niya yun. Taga rito ako, Mr. Angel. China. Hindi, Taal na taga riyan. Taal na taga rito sa Karuhatan. Ako ho'y taga San Francisco. Diyan ang bahay ng lola ko. San Francisco Street. Diyan sa Karuhatan. Hindi, kamag-anak ko namin yun eh. Ganun ba? Yun pala, Kuya Angel, sabi ko na nga ba eh. Kaya magkamukha. Tingnan, bigyan mo na yung radyo natin. Huwag kang tatanggi, sabi ko sa'yo. Naman, hawig kami na tatay. Side view. Wala mo natin kung ano yung ating word of the day para makuha niya ating medium component, Tatay Cornelio. Historico. Historic. Kagaya ng araw ngayon, historic na nagkausap kayo ni Kuya Angel na iyong kamag-anakan. Kamag-anakan ni Francisco.
San Francisco Street, hindi Francisco. San Francisco. Oo. San Francisco. Oo, doon sa malapit sa doon sa malapit sa may SM, yung papasok. Doon. Oh, Kasi may Paxton. Yan, kita mo. Kabisado niya yung Paxton. Siguro, tayo, madalas kayo sa Paxton noon, ano? Hindi Doon siya humihimpil. May parking doon eh. Ang tindi makatanggi. Oo, hindi, may parking. Dadaan lang kami ron. Hindi, tsaka may parking doon, di ba, ng tricycle? May parking. Oo. Doon sa may gilid ng Cuevas. Ayun, sa tapat noon, yung Cuevas bakery yun. Bakery yun. Yan, oo. Galing pang Batangas yata yung Cuevas na yan. Taga Batangas po yan eh. Dahil dyan, Tatay Cornelio, meron kang medium component at sa atin ng Astron, alagang maasahan. At syempre, bango ng 1,000 bulaklak, mapapasayo na gamit ang Charm Popcorn Purple Eternity. Bango ng 1,000 bulaklak, maaamoy yan sa inyong mga labahan, lalo na mga anlawing gagamitin ng Charm Popcorn Purple Eternity. At hindi ka na makakakita ng pangit kapag ginamitan ng Deezer H umbrella. Yan, ayaw mo ng pangit, di ba? Oo. Ayaw ng pangit. Kaya dapat takpan ang Deezer H umbrella. Siyempre, meron ka ng grocery mula sa ACS at sa Deezer H. Ano masasabi natin kay Cornelio? Salamat to, Mr. Angelo Palmones. Alangan naman tayo. Ingat po kayo dyan. Sige. Sige. Ayun na. Kaya naman sa mga nasa manalo ng 1,000 pieces. Ano daw? Hihirit ka pa eh. Sige na, paalam na tayo. Hindi, umihirit si Tati Cornelio. Sa mga nasa manalo ng 1,000 pieces. Lagi tumutong sa Deezer H. Baka kinasa sa dating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. RH number 6, Sherwin Bat Alfaro Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Pinas ang oras, 26 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Umaga Pilipinas. Pilipinas ang oras, 31 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay standby muna yung mga suki natin na nag-aabang dito po sa ID Free Account Opening sa Land Bank, ha. May kasama ho tayong isang kontrobersyal na tao ngayon, ha. Kontrobersyal, hindi ho natin sa mga intriga kundi dahil sa kanyang mga binabalak gawin. Ang tinutukoy ho natin ang bagong talagang Secretary ng Department of Health, si Secretary Jose Brice Pajulte Jr. Sec, good morning. Congratulations po. Kumusta na ho kayo? Gandang umaga. Hello. Ito po si Secretary Brice Pajulte ng DOH. Ayan. Oo. Maraming mga orthopedic patients. Kilala si Doc. marami kayong natulungang nakabangon muli para para matapos na gamutin yung kanilang orthopedic cases. Unang tanong ho natin, Sec, kasi marami nagsasabi, sino ba to? Biglang parang sumulpot na lang kung saan. Bakit ho sa palagay nyo karapat-dapat kayong maging health secretary? Secretary Briggs. Ang sagot ko lang ay hindi naman karapat-dapat. Ay ang dapat siguro ay sabihin ay ako ay binigyan ng malalim na trust, no, or tiwala at pagkakataon ng Pangulo upang maging kalihim ng Department of Health. Para sa akin, malaking bagay na nakita nila na since 1991 pa ako nasa Department of Health. I rose from the ranks. Nag-training ako sa Philippine Orthopedic Center bilang isang doktor ng buto at kasukasuan, orthopedic surgeon, hanggang naging medical center chief ako noong 2014. Kaya nakita nila ay, kumbaga sa prutas ay hinug na, no, para maging kalihim ng DOH. Ayan, mga Gen Z hindi kayo masyado kilala. Mga senior, yung mga nagka-problema na sa buto, may mga gout, yan, kilala si Dr. Pajulte, si Dr. Briggs, ano ha. Pero siguro para mas maintindihan na, Doc,
Paano kayo nagsimula sa public service? From graduation, pasok kayo agad sa sa government service? Sa government hospital? Ako po ay nag-aral sa Lasal. Yung formation ko po, nagpapasalamat ako sa Christian Brothers. At sa koleyo po at sa medisina, nagpunta po ako sa UP Diliman at sa UP Manila hanggang na pumasok na po ako for residency. Kaya dahan-dahan po tayo naghanda para sa ganitong role. No? Oo. At saka siguro dahil doon sa pagtutulho ninyo, matinding pagtutol nyo sa privatization ng Philippine Orthopedic Center, maraming nagdasal na sana kayo maging sekretary para magtuloy-tuloy ito at mapaganda pa yung programa sa mga orthopedic patients natin. Sec? Nangyari to nung mga 2013 to 2015 na may sumubok na i-privatize ang Philippine Orthopedic Center. Tumayo ako sa hanay ng mga union at mga health workers na tinutulan namin na wag sana kunin ng pribadong sektor ang Philippine Orthopedic Center. Sa awa ng Diyos ay andyan pa ang POC at merong na kaming 2 bagong gusali na para sa orthopedic at para sa rehab medicine. Oo. And sana nga, mas dumami pa. May balak ba kayong magkaroon tayo ng mga regional hospitals na nag-o-offer din ng ganitong specialization? Magandang tanong po yan. No? Ito ay isang direktiba ng ating mahal na Pangulo, yung regional specialty centers. Ibig sabihin ay yung high-tech, yung teknolohiya at ang mga taong nag-oopera ay hindi lamang sa Metro Manila or Metro Cebu o ibang lugar at kinakalat natin sa buong Pilipinas para lahat ay nagagamot sa kanilang buto at kasukasuan. Ganun din ang ginagawa sa Heart Center. Meron silang regional centers at NKTI at Lung Center. Pati na rin ang Philippine Children's Medical Center. Sila ay ginagawa nila na maaring gamutin ang mga pasyente sa buong Pilipinas na hindi na kailangan magpunta sa Maynila. Oo. Pero nung ipatawag kayo, Secretary, para talagang kalihim ng Department of Health, anong sabi sa inyo ng Presidente? Anong mandato sa inyo? Nakakasama ko siya. Ang mandato ko ay maramdaman ng taong bayan ang kalusugan, sakit sa sagot sa daman sa baba, no, ang everyone in Maria na nararamdaman. At yun nga, yung nagpunta kami sa Davao de Oro last week, nakita ko na siya'y napakasaya pag inaabot niya na may zero balance billing sa isang pasyente. Halimbawa, yun isang na appendectomy, ganito, at wala nang sindisi nilang ospital, at uuwi ang pasyente, halimbawa dun sa Monte Vista, uuwi ang pasyente na walang babayaran, meron sila pang kit, no, yung na may sabon at tissue paper, at uuwi sila, dala yung una nila. Gawa ito nung binibigay ng DOH na MAIP sa mga iba-ibang ospital. Pero alam nyo, Doc, isa sa mga pinakamalaking challenges talaga, kulang tayo ng doktor, kulang tayo ng nurse, kulang tayo ng mga dentist, kulang tayo ng ospital. Hindi pa ba kayo nagsisisi na tinanggap nyo sa namin itong kakulangan na binanggit ko, Sec? Hindi nga susulong ang Universal Healthcare, yung UHC, kung kulang tayo sa manpower. Kaya hinihikayat ko ang ating mga doktor at nurse na manatili sa ating bansa o magsilbi muna sa ating bansa kung sila man ay may pagnanais na mag-abroad, no, mag-ibang bansa. Tulungan natin ang kapwa Pilipino. Pero yung sweldo sapagkat yun po, ginawa ko sa aking buhay, no? 35 years po of public service na andito lang po ako sa Pilipinas. Oo. Yung sweldo, Sec, kasi kadalasan yun yung turn, nagda-drive away sa mga medical professionals natin na na i-embrace yung serbisyo, lalong-lalo na sa mga kanayunan. May may marching order kayo doon sa ang presidente tungkol diyan? Meron po dapat tayong
salary increase na unti-unti po, maliban ang pinaglalaban natin yung mga benepisyo po, no, yung katulad ng pwede sila humingi ng utang sa GSIS o sa Pag-ibig, mga benepisyo din pag Pasko at mga holidays at mga leave po, no, ang pinaka-latest po natin yung wellness leave, no, 3 days po na pwede kayo magpahinga at ayusin po kung meron kayong mga kalungkutan o karamdaman, pwede kayo magpahinga, no? Wellness leave. Lahat po yan ay pinapaganda natin ang antas ng buhay ng health worker. Oo. Hindi lang health worker, Sek, kasi di ba, isa sa mga issue ngayon, mental problem, ang daming nagkakaroon ng depression, ang mga bata, kung ano-anong pinapasukang kalokohan, dahil nga sa although ito concern naman ito ng Department of Education, but it comes a shared responsibility ng Department of Health at saka ng Department of Education. Kaya sabi ko nga, di pa baka nagsisisi. Sa dami mo nitong sakit ng ulo na pumasok, Secretary. Kakayanin po natin yan. Kailangan na makapagsilbi po tayo. Ito na po ang sa palagay ko ay ang tugatog ng pagsisilbi sa Pilipino. Kaya hindi po tayo aatras at gagalingan po natin. Ayan. At least nanggaling kay Secretary yan. Dito na ho tayo ngayon sa controversial. Hindi ko man na maintindihan. Kauupo nyo lang na hindi pa nag-iinit puwet nyo. Ang dami na kayong basher. Ang dami nang nang-iintriga sa inyo. Kayo daw po'y madalas magkasino. Sek. Meron po tayong paliwanag dyan. Kakaupo ko po, July 14. Oo. July 20 po, wala pang isang linggo, inimbita po tayo ng dalawang opisyal ng lalawigan sa isang restaurant that happens to have a casino. Kumain po kami ron at pinakita nila na kailangan nila tulong sa kanilang mga ospital na overcrowded na po, up to 300% nga yung occupancy rate. No? Ang naging kontrobersya dyan, kumain kami sa lugar na may casino, pero aking chinek, basta on official business, hindi naman bawal yun. Hindi ka naman kumakain sa loob ng gaming area. Doon po kami sa restaurant. Ang pagkakamali ko, hindi ko naintindihan ang ibig sabihin ng courtesy call. No? Ang courtesy call pala, sila ang may kailangan, sila dapat ang dumulog sa aking opisina. Ang ginawa ko, nagpunta ako kung nasaan sila. Kaya huling beses ko nagagawin yon, na muntik pa ako mapakama. Pangalawa, yung sinasabing reklamo ay wala pong nakapirma o walang pangalan. Walang pinagkaiba to kung naglalakad ka sa daan at may sumigaw sa iyo na pangit, pandak. Pero paglingon mo ay tumakbo o kaya hindi nagpakilala. Kaya wala pong saysay ang isang reklamo na hindi naman pinanindigan na nilalagay ang pangalan o nilalagay ang pirma. Kaya para po sa akin, isang puna rin po sa media na sana po ay maging masuri nila kung ano man ang reklamo, kung may batayan po. Kung wala namang batayan, sana po ay hindi palain o sensationalize at bigyang daan naman po yung nirereklamo. Kaya lagay po natin to in context. No? Wala pa po kung isang buwan na nakaupo. At ang trabaho ko po ngayon ay inaayos ko pa po ang departamento. Kaya ang tawag po sa reklamo ay ad hominem, no? Against the man. Kung hindi mo matira yung mga kanyang ginagawa o kanyang mga resulta na wala pa as of now, tirahin mo ang character, no? Mga katangian ng tao o kaya ang kanyang background o kanyang pinanggalingan. Doon po ang nangyayari sa akin ngayon, yung fallacy ng ad hominem. Tinitira po ako just for being myself rather than looking at
what results I may bring to the Department of Health. Oo nga, bigyan ho natin ng pagkakataon. Sabi ko nga, hindi pa umiinit ang puwet ni Secretary. Bigyan ng pagkakataon na patunayan muna ang kanyang kakayahan na pamunuan yung Department of Health. Baka naman daw ho kasi may bit-bit ho kayong mga maraming maaapektuhan at kinakabahan na sila ho matatanggal. Sek. Hindi naman maiwasan yun kung talagang hindi karapat-dapat, di ho ba? Ang para sa akin po, ako po ay pinili sapagkat sa aking karera po, 35 years of public service, wala po akong isang kaso na administrative or criminal. Makikita po yan sa NBI, sa Ombudsman, sa DOH, sa PRC, at sa Civil Service. Wala po akong isang kaso. Inaalagaan ko po yung pangalan ko at integridad sapagkat ako po ay second generation na orthopedic surgeon. Nung panahon po ni President Ferdinand Marcos in the 1980s, ang tatay ko po ang director ng National Orthopedic Hospital. Kaya mahal na mahal ko po ang trabaho ko, mahal na mahal ko po kung anong pinanggalingan ko. Kaya hindi ko po basta sasayangin kung ano po ang pinundar ko dito sa buhay ko dito. Oo. Anyway, Sec, basta't sabi ko nga ho sa inyo, ang DCRHO, ang ating palatuntunan, bukas ho sa pagpapaliwanag kung kinakailangan mula po sa inyong panig. Lagi ho kaming bukas sa pagtanggap ng mga impormasyon na manggagaling sa inyo. Lalong-lalo na ho sa ikabubuti ho ng health service para po sa ating mga kababayan. In the meantime, thank you for accommodating our call sa pagtanggap po ng aming tawag at sa pagkakataon sa pagtitiwala ho ninyo sa aming programa. Thank you, Secretary. Ingat po kayo. Salamat po. Salamat po. Si Secretary Brice Pahulte na Junior ng Department of Health. Magandang umaga, Pilipinas! Dami ko pa sana itatanong kay Secretary, kaya lang senyas na ng senyas dito. Marami pang naiwang commercial Ayan 45, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, 9 na minuto na lamang, ASES na ng umaga, nananakita ba niyong kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina na ang kalamnan, epekto yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawian ng galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise kahit nagkakaedad na. Hanapin lamang po ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, isa ho sa mga pahirap pagka nagbubukas ka ng account yung ang dami-daming mga required na ID. Kasama na natin ngayon si Ma'am Crimsy Ann Floria mula po sa Digital Products Development Department. Ma'am Crimsy, parang donut ang pangalan ni Ma'am. Ma'am Crimsy, ano bang palayaw ho ninyo? Crimsy po. Ha? Crimsy po talaga. Talagang Crimsy. Bigla tuloy ako ginutom. Sa panahon ho ngayon, parami ho ang serbisyo na nagiging digital. Kaya layunin ho nito na mas maging madali ang pag-access ng mga Pilipino sa mga serbisyong pinansyal. Kaya ho naman, ang Land Bank po para sa mga nais magbukas ng bank account, po pwede nang gumamit na kahit ng hindi physical ID. Basta rehistrado po sa National ID System. Ayan Kaya para ho mas maintindihan natin ang bagong serbisyong ito, tatanungin natin si Ma'am Crimsy. Kailangan national ID, Ma'am Crimsy? Kailangan po registered po sila. Hindi ba Sa National ID System. So kailangan na hindi na pero pwede pa rin yung ibang ID, national ID o national ID system lang talaga. Sir, kailangan po silang registered sa National ID System natin or sa PSA. Kung walang maipapakitang physical ID. Kung wala po silang maipapakitang physical ID, yes po. Oo nga naman, para mas madaling ma-access, Oo. Teka muna, paano gagana yung proseso? Kailangan mo pa ring pumunta o online na lang din?
So, hindi na po natin kailangan yung physical national ID. So, meron po tayong dalawang pwedeng mag-open ng account. So, pwede po gamit po ang aming mobile banking application na pwede pong i-download kung gamit po natin ay Apple. So, Apple App Store. So, Google Play Store po or Huawei Gallery. So, gamit po natin yung ating smartphone, pwede po tayong mag-open ng account. So, kahit anumang oras po natin gusto. So, pangalawa naman po, maaari po tayong bumisita sa alinmang Land Bank branch at i-assist po nila tayo sa proseso. Teka muna, sinong makikinabang dito, ma'am? Who will benefit from this program? Ang mga makikinabang po dito ay ating mga kababayan na registered po dun po sa National ID System. So lalo na po yung mga first-time account holders or yung mga hindi pa po nagkakaroon ng bank account. So malaki tulong po ito para sa mga wala pang physical na national ID card. Di ba po? Yung may mga iba po sa atin wala pa pong card. So yun po. At saka yung mga wala pong government-issued IDs. Okay. Pero saan pwede gamitin yung ID card, ID-free account, ma'am? Opo. Pwede po silang mag-open ng account doon po sa Land Bank mobile application po namin. So hindi na po kailangan ng yun nga po ng physical national ID card. Basta registered po sila. So i-validate po or i-verify po yung identity nila gamit yung facial biometric authentication na nakalink po sa ID database ng PSA. So para po siyang video selfie kapag mag-open po ng account. So kapag successful po ang verification, hindi na po nila kailangan mag-scan ng other government-issued IDs. Tapos tuloy-tuloy na po ang account opening. Tsaka real time to, di ba? Hindi. Tsaka real time po. Oo. Yes po. Tapos ang approval, gaano kabilis? Real time din po yung approval, sir. Talaga ha? Kasi ngayon, di ba, it will take you some time bago ma-verify, para ma-approve. Kuminsan nga, pahirapan talaga, no? Lalo na sa mga first time. Ito, real time, pag-apply mo at na-verify, mabibigyan ka na kagad. Anong mga accounts ang po pwedeng ibigay? Savings? So, sa Land Bank po, yung mga available po na accounts na pwede natin i-open online is yung Land Bank Visa Debit account, yung mga regular savings namin, yung Land Bank Piso Plus or yung Basic Deposit account. So, pwede rin po yung mga sa OFWs, meron po tayong Land Bank Go Bayani, Land Bank AgriSenso. So, para naman po ito sa mga agri clients natin. Tapos ano to? Makaka-avail ka rin ng may ATM din eventually? Pwede ka rin mag-apply ng ATM card? Yes po. Pwede rin pong mag-apply. Pupunta lang po sila sa Land Bank branch namin. Okay. So, bukod ho sa national ID verification, ano pa yung mga security features na po pwedeng gamitin ng customer sa Land Bank mobile banking app? Para siyempre, maprotektahan yung kanyang account, ma'am. Yes po. So magandang tanong po yan. So kamakailan lang po, actually last month lang po, nag-implement po kami ng new security feature sa Land Bank mobile app. So kabilang po dito yung Lock My Access. So yung access nyo sa Land Bank mobile app at saka sa internet banking namin, which is the iAccess. So para naman po sa ating mga account balances, pwede rin po natin siyang i-money lock. So ito po natin i-lock yung paggamit ng ating account balance. Kapag na-lock po yung account balance natin, hindi po ito maaring malipat or magamit sa unauthorized transfer. So unless i-unlock natin. Maaari tayo mag-set ng customized transaction limits para po sa fund transfers at bills payment po natin. So pagdating naman po sa cards, pwede rin po natin i-manage yung cards natin kung saan pwede po itong i-unlock at lock yung paggamit po ng cards natin. At pwede rin po tayo doon mag-report ng card issue tulad ng kapag nawala po yung card natin if yun po. Ayan ha. Anyway, sige, sa dami ho ng mga serbisyong ipinagkakaloob ho ng Land Bank, Ma'am Crincy, i-direct na lang natin sila doon sa sa portal ho ninyo ha. In the meantime, thank you for joining us. May nagtanong lang dito,
kayo daw ba ay kapatid ng artistang si Beth Tamayo? Ba talaga naman, oh. Ma'am Kimsey, thank you ha. Oh, thank you for joining us this morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Advance happy birthday po. Salamat po. Si Miss Kimsey Ann Floria, Head po ng Digital Product Development Department ng Land Bank. O, ayan ha, sa mga kababayan ho natin, kung kayo po ay rehistrado sa National ID System at nais magbukas ng bank account, mas madali na ngayon ang proseso sa Land Bank. Maaaring mag-verify ng inyong pagkakakilanlan gamit ang facial biometric authentication, kaya hindi na kinakailangang magpakita pa ng physical ID sa account opening process. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa Customer Care Hotline, area code 02-8405-7000 o bisitahin pinakamalapit na Land Bank branch o pumunta sa kanilang website ang www.landbank.com. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, paalam na ho tayo. Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Isias Balita, magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa isang ano ba si Thomas Mann? Basta kay Thomas Mann. Ang sabi niya, tolerance becomes a crime when applied to evil. Magandang umaga, Pilipinas! Aces na ng umaga.